All systems go na rin para sa inaugurasyon ni Vice President-elect Leni Robredo. At mula po sa Quezon City Reception House, nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Vicky, sa unang pagkakataon nga bukas, hiwalay ang magiging inaugurasyon ng Vice Presidente at dito ito gaganapin sa ilalim ng concert canopy na nasa likuran nitong Quezon City Reception House. Alas 6 ng umaga, abala na sa last-minute preparation sa Quezon City Reception House. Handa na ang maliit na entablado kung saan manunumpa si Vice President-elect Leni Robredo. Puspusan ng lahat ng kailangan magawa at mahanda para pumaayos ang daloy ng programa bukas. Simple at maiksi lamang ang programang inihanda. Si Jillian, bunsong anak ni Robredo, ang hahawak ng Biblia sa oath-taking. Manunumpa si Robredo sa harap ni Barangay Chairman Ronaldo Coner ng Barangay Punta, Tarawal, Calabanga, Camarines Sur, ang pinakamaliit, pinakamalayo at pinakamahirap daw sa mga barangay sa distrito ni Robredo nung siya'y congresswoman pa. Magkaroon siguro ng pagbabago yun kasi kung yung sinasabi niya na yung uunahin yung mga nasa laylayan, siguro isa na ako doon. Susundan ito ng talumpati ni Robredo na magsusuot ng kulay beige na gown. Nasa 300 ang imbitadong bisita. Inaasahang darating sina Chris Aquino at Mar Rojas, pero ang panauhing pandangal ay ang ina ni Robredo na si Salvacion Herona. Kasado na rin ang PNP Task Group Vice, mahigit 300 Police Quezon City ang dineploy para sa inaugurasyon ni Robredo. We will be deploying our highway patrol, district traffic, we have CDM, EODs, we have a standby medical team. The works. It's like an apex standard. Inihahanda na rin ang loob ng Naga City Hall para sa live public viewing ng inaugurasyon. 5:30 naman ng hapon bukas, Vicky, ay nakatakdang magsimula yung Thanksgiving party ni Robredo sa may Quezon City Circle na maaring tumagal ng 3 oras. Hanggang sa ngayon naman, Vicky, makikita mo sa aking likuran ay busy-busy pa rin. Abalang-abala pa rin yung mga tao sa kanilang paghahanda. Katulad na lamang yung napansin natin, yung paghahanda o yung pagsiset up nitong mga monoblock chairs kung saan uupo yung mga bisita sa inaugurasyon bukas at hinahabol maging yung magiging dekorasyon ng stage kung saan nga isasagawa yung mismong oath-taking. Vicky? Maki, pagkatapos ng inaugurasyon, saan kaya balak manirahan ng mag-inang Robredo? Ang pagkakasabi, Vicky, nung tagapagsalita ni Vice President-elect Leni Robredo ay wala silang balak tumira dito sa Quezon City Reception House. Ang gusto pa rin nila ay manatili dun sa may kanilang condo unit kung saan matagal na sila nga nananatili dito rin sa may Quezon City. It's actually just 5 minutes away, kung hindi mabigat yung traffic. Ganun lamang kalayo yung condominium mula dito sa Reception House. Vicky. Pero Maki, hindi ba pahirapan yung security dahil sa condo titira ang mga Robredo? Can you say that again, Vicky? Sobrang hirap siguro ng security dahil sa condo pa rin sila titira, di ba? Oo, pero kanina yung pagkakabanggit, wala tayong nakausap na Presidential Security Group na siya namang magbabantay kay Vice President-elect Robredo at sa kanyang mga anak. Pero yung nakausap natin kanina na taga PNP, QCPD, sinasabi naman nila na maganda naman daw yung threat assessment. Medyo kayang-kaya naman daw nilang bantayan at wala naman talagang seryosong banta laban dito sa pamilya ng ating Vice President-elect, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.